Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan, siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal na opinion dito po sa naging speech ni Senator Dante Marcoleta dito nga po sa rally sa EDSA ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no? So ito po yung patungkol mga kababayan sa kinakaharap pong kaso ni Senator Marcoleta about nga po dito sa plunder daw, no? At ito nga po yung nakaamba na siya ay di umano'y anytime na pwedeng arestuhin, no? At sabi naman po dito ni Senator Marcoleta na handa naman siya, no, na magpakulong kung ito yung magiging kabayaran sa kanyang pagtindig sa katotohanan, no? At alam naman po natin mga kababayan since the beginning, no, itong si Senator Marcoleta talaga yung nakita talaga nating very aggressive, no, pagdating sa investigasyon dito po sa flood control scandal. So dito mga kababayan ay question ng ating mga kababayan, especially ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, na bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong. So wala man pinapangalanan itong kapatiran nating Iglesia ni Cristo, pero itong si Senator Dante Marcoleta ay nag-drop name, no, na si isa sa mga pinag-aakusahan na nakatanggap ng mali-malatang pera ay itong si former Speaker Martin Romualdez, no, former House Speaker Martin Romualdez, na nakatanggap ng limpak-limpak na maleta, no, mula sa kaban ng bayan di umano, na yan po ay tinuro at kinanta din po ni dating
Congressman Saldico, no? At syempre tinuro din niya ng ibang mga nag-witness, kabilang na dito nga yung Eden ex-Marines, no? At grabe mga kababayan, no, yung suporta na ipinapakita ng Iglesia ni Cristo, yung mga kapatiran dyan dito sa kapatid nilang si Senador Dante Marcoleta, no? At ramdam na ramdam talaga natin yung pagmamahal at yung init, no? Nag-aalab talaga yung damdamin ng ating mga kapatid na INC, no? At dito nga natanong nga ni Senator Marcoleta, syempre, 'di ba ang ombudsman na di hamak naman sana, no, na itong ombudsman ang magiging halili o kahalili ng ating senador na siyang nag-iimbestiga at maipalabas yung katotohanan dito sa maanomalyang paggamit sa pondo ng flood control, yung Kaba ng Bayan, no, na sana maging katuwang niya sa pag-iimbestiga at mapanagot yung mga totoong salarin, no, o sangkot talaga dito sa malawakang pagnanakaw sa Kaba ng Bayan. Pero bakit tila, no, na nagagalit o sabihin na natin na bakit pinag-aaksehan nila ng panahon itong si Senator Dante Marcoleta na siyang nagsasalita, no, siyang nangunguna actually na talagang manindigan na puspusan ng imbestigahan ang mga pangyayaring naganap sa nakaraan, kaya nagkaroon po tayo ng ganitong problema sa ating bansa, itong malawak na korupsyon na to. So dito mga kababayan ay naghihiyawan, no, yung ating mga kapatid na INC at talagang alam nila, no, at maging tayo, no, hindi lingid sa ating kaalaman na alam naman natin kung sino-sino talaga yung mga pinangalanan at dapat sila yung parang nasa hot seat, dapat sila yung imbestigahan. 'Di ba kasi pinangalanan sila, nag-drop ng pangalan. So bigyan nila ng pagkakataon na magsalita yung mga taong gustong tumistigo at mag-testify sa kung ano yung mga knowledge nila about dito, no? Wala namang problema mga kababayan kasi naka-under oath naman yung mga yan. At just in case na sila ay nagsisinungaling, no? At sila ay nagpapanggap, no? Sila ay maaaring mapanagot sa mata ng batas. Pero yung ide-deprive mo yung mga taong gustong magsalita at manindigan sa katotohanan, tapos sisiraan mo o gagawan mo ng kwento, ano mo, i-discredit mo. So, ibang usapan naman yun mga kababayan kasi kapansin-pansin talaga na lahat ng gustong tumistigo, lahat ng gustong magsalita, pilit na pinatatahimik. 'Di ba? Kung iisipin mo, hindi naman tanga ang tao. Hindi naman tanga ang taong bayan na bakit ayaw ninyong magkaisa? Ganun na lang sa 24 na senador natin. Bakit ayaw magkaisa na busisiin, umpisahan talagang himay-himayin at ilatag sa publiko yung tunay na nangyari doon sa nangyaring pagnanakaw sa flood control scandal. Kasi kung mananatili na lang na puro pagpipigil ang gagawin ninyo, wala talaga tayong patutunguhan dito. Puro aligasyon lang ang mapapala natin dito, puro chismis na lang, puro ganito na lang at hindi na matatapos. Pero kung hahayaan ninyo na ilatag lahat ng ebidensyang ipinipresenta ng mga taong gustong magsalita at magsalaysay ng kanilang mga nalalaman, di sana 'di ba matagal nang natapos 'yan. Doon nyo sana napatunayan kung sino yung mga nagsasabi ng totoo o ng gugulo lang. So, pwede nyo ikulong yung mga nagsasabi niyan o magte-testify niyan na mapatunayan nyo na hindi sila nagsasabi ng totoo. Pwede nyo ikulong yan 'di ba? So, walang ganun na nangyari. Talagang nakita naman natin yung kaguluhan sa Senado nung panahon ng nasa majority pa na under po ni SP Cayetano, yung majority, no? Yung talagang Blue Ribbon Committee, no, na talagang ating pinaniniwalaan kasi doon wala talaga sinisino-sino mga kababayan, no, at talagang mapapangalanan at lalabas talaga yung mga allegedly, no, na sangkot dito o mga nakatanggap dito sa mali-malitang pera ng Kaba ng Bayan. So imagine that mga kababayan, iba ito dun sa nangyayari ngayon kasi parang sa Senado ngayon hindi na napag-uusapan yan, 'di ba? Parang naka-focus na sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero itong sa flood control ay pilit na parang tahimik na lang, no? So maingay lang naman to sa side ng mga Duterte supporters. Big deal to sa mga taong talagang naka-anchor, no, doon sa
hinihintay ng kasagutan yung accountability and transparency na nais nating lahat malaman. Hindi lang ang INC ha, hindi lang sila. Sila lang talaga yung naglakas loob na magsama-sama at sila lang talaga yung mga kapatid nating pagka nag-organize talaga sila, talagang solid, no? Kaya masasabi mo talagang literal, we are one. Kasi yung isang desisyon nila, isang pagkilos, isang isip, isang puso, lahat sila gagalaw, lahat sila doon papunta sa direksyon na yun. So dito ako sumasaludo mga kababayan, no. Tama naman no na talagang bakit ikukulong? Bakit ipipressure yung mga tao? Kasi hindi lang naman si Senator Dante Marcoleta yung nagsasabi niyan eh. Even si Senator Alan na Cayetano na siya na mismo yung nakarinig, 'di ba, sa mga offer na sinasabi niya at 'di ba do sa mga live niya nga kung mababalikan nyo na may sinabi siya doon na hindi na siya magtataka kung may mga lilipat na mga majority sa hanay niya. Kasi kung maalala nyo, parang 13 sila, di ba? Pero unti-unting nalagas yan mga kababayan dahil nga dalawa na yung tumalon sa kabilang bakod no upang iligtas yung kanilang mga yung kanilang personal na interest. Kasi mapapansin ninyo yung nandito sila sa majority noon, maraming kaso ang lumabas laban sa kanila. Pero all of the sudden, nung lumipat na sila dito sa minority noon na ngayon ay majority na, biglang nanahimik, no? Wala nang mga kaso, especially dito nga kay Senator Chis Escudero, no? At kay Joel Villanueva na talagang nakakapagtaka, no? So ganito na lang ba talaga yung hustisya sa ating bansa? Na parang kapag doon ka sa kapangyarihan, ligtas ka. Kapag ikaw ay kumalaban at lumihis ng landas, ay ikaw ay talagang pag-iinitan or either hindi ka pakikinggan at talagang gigipitin ka. So, hindi sa akin ang galing yan mga kababayan kasi hindi naman din natin malalaman yan kung hindi din naman na sinasabi ng ating ibang mga senador no, na pinapanood, kagaya nga po ni Senator Alan Peter Cayetano na very vocal naman pagdating dyan. Sila Senator Dante Marcoleta na very vocal dyan. Pati si Senadora Amy Marcos doon na talaga nagsasalita sila patungkol dito sa mga issue na nangyayari na to. So, ibig sabihin, meron talagang something no sa ating mga namumuno sa atin, which is nakakalungkot kasi hindi na interest to ng mamamayang Pilipino. Parang personal na nilang interest to. Na wala na talaga yung mga pangako nila noong mga panahon na nangangampanya sila sa atin na tayo ipaglilingkuran nila, gagawa sila ng mga batas o mga proyekto na makakatulong sa pag-unlad ng ating pangkabuhayan, makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. So, wala na Ang nangyari na talaga, puro politika na lang ang napapanood natin. Bangayan ng dalawang kampo at nawala na talaga yung essence ng kanilang pagiging public servant. Sorry to say, talagang ganun talaga yung nangyayari. Parang wala na tayong nakikitang bago sa ating mga napapanood. Puro na lang bangayan, puro na lang batuhan ng putik. So wala na yung update sa healthcare system, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura, sa ekonomiya natin, kung ano na bang nangyayari. Talagang ang taas na ng dolyar, ang taas na ng mga pangunahing bilihin. So nakakalungkot mga kababayan. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo tungkol dito. Papayag ba kayo na makulong itong si Senator Marcoleta? Bakit oo at bakit hindi? So, sagutin po natin yan mga kababayan sa comment section at maraming salamat po sa inyong lahat. So, kung gusto nyo panoorin yung kabuuang video nito mga kababayan, ay panoorin nyo po sa INC TV para makita nyo po yung buong konteksto ng ating naging reaction video.